Walang mababakas na emosyon sa mukha ng dalaga habang nakatitig sa mukha ni Don Antelmo. Nag-apply si Lou bilang sekretarya sa ranchero. Nabasa niya sa isang ads na hiring ang mga ito, kaya nagbabaka sakali siya ngayon. Mukhang hindi ka taga rito sa bayan ng Ginto. Taga saan ka, iha? Tanong ni Don Antelmo sa dalaga. Galing po ako sa Maynila, sir. Maikling sagot ng dalaga. Bakit ka napunta rito? Pwede po bang hindi ko sagutin yan? Mukhang may tinataguan ka, iha. Base dito sa pinasa mong resume, makapagtapos ka ng accountancy sa isang prestiyosong eskwelahan. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pamilyang pinanggalingan mo. Kung hindi niyo po ako tatanggapin bilang sekretarya ng anak niyo, aalis na lang po ako. Teka lang, Lou. Hindi ko naman sinabi na hindi kita tinatanggap sa trabahong to. I'm just asking you questions. Pero kung gusto mong maging pribado ang tungkol sa buhay mo, ay ayos lang naman. Basta hindi maaapektuhan na ng trabaho mo. Huwag po kayong mag-alala, sir. Madali lang naman po ako matuto. Ang kailangan ko lang po ay ang matitirahan habang nagtatrabaho ako. Don't worry, may bakanting kwarto sa mans. Kung pwede po sana solong bahay ang titirhan ko. Kahit maliit lang ay ayos na basta solo po ako. Putol ni Lou sa sinasabi ni Don Antelmo. Kumunot ang noo ng Don. Ngunit kalaunan ay napangiti rin. Mukhang kakaiba kang babae, Lou. Well, may isang maliit na bahay sa likod ng aming mansyon. Kumpleto naman ng gamit sa loob ng bahay, kaya lang ay nasa labas ang maliit na banyo. Ayos lang ba sa'yo yun? Kailangan lang linisin ang bahay. Mamaya ipapalinis ko sa mga katulong. Huwag na po, ako na lang pa maglilinis ng bahay na titirhan ko. At okay lang po sa akin na ikatas niyo sa sahod ko ang upa sa bahay. Ay, insist, iha. Tayo na sa kusina, mukhang pagod ka. Pansamantala, itumuloy ka muna sa isa sa aming mga guest room habang nililinis pa ang tutuluyan mo sa likod. Tungkol naman sa upa, hindi na kailangan. Free mo yung matitirahan. Mas okay nga na may tumira dun. Nakangiti na paanyaya ng mabait na Don sa dalaga. Maraming salamat po, sir. Napakabuti niyo po. Don Antelmo na lang, iha. Tayo na at kanina pang nakahanda ang pagkain sa hapag. At baka bukas mo pa makilala si Seryo. Nasa isang business trip kasi siya at bukas pang kanyang balik. Wala pong problema sa akin, Don Antelmo. Mabuti naman. Let's go. Pinagbuksan ni Lou ng pinto ang Don at ito ang unang pinalabas. Sumunod naman kaagad siya rito nang maisara ang pinto. Sabay nga silang kumain ng tahimik. Kinabukasan, na-excited na umuwi si Sergio sa Rancho Antelmo. Sabi kasi ng kanyang kapatid na si Guillermo ay maganda raw ang nakuhang sekretarya ng kanyang ama. Nang makapasok ang kanyang magarang sasakyan sa loob ng rancho, ay agad niyang ipinarada sa malawak nilang garahe. Bitbit ang ilang plastic bag na naglalaman ng mga pasalubong niya para sa mga tao sa mansyon, ay mabilis na pumasok ang binata sa loob ng malaki nilang bahay. I'm home! Malakas na sigaw ni Sergio. Anak, mabuti naman at dumating ka na. Miss na miss ka na ni Mama. Nakangiti na sa lubong ni Doña Cordelia sa anak, sabay yakap na mahigpit kay Sergio. Hinalikan pa siya ng kanyang ina sa pisngi. Naman, malaki na po ako. Kung makahalik kayo, parang 3 taong gulang lang ako Pagmamaktol ni Sergio sa ina, ngunit nakangiti naman siya. Anak, kahit na may mga apo na kayo, ay parati ko pa rin kayong magiging baby, okay? Sabi mo Naiiling na lang ang sagot ni Sergio. Alam niya kasi hindi siya mananalo rito. O siya, puntahan mo na ang iyong ama. Nasa likod siya ritong mansyon. Nandun siya sa maliit na bahay kasama ang bago mong sekretarya. Imporma ng kanyang ina sa binata. Oh, anong ginagawa ni Papa ron? Nagtatakang tanong ni Sergio. Puntahan mo na lang. Akin na yung mga dala mo at ako nang bahalang mamahagi sa mga tao rito. Salamat po, Ma. Puntahan ko lang po si Papa. Walang anuman, anak. Nagpunta nga sa likod ng mansyon si Sergio. Nagulat siya nang makitang nililinisan ng lumang bahay na dating tinutuluyan ng mag-asawang nangangalaga noon ng kambingan nila. Humakbang papalapit si Sergio sa kanyang ama at sa babaeng nakatalikod. Tumikim ang binata para ipabatid sa mga ito ang kanyang presensya. Pa, tawag niya sa ama nang lumingon ito sa kanya. Malapad namang umiti si Don Antelmo nang makita ang pangalawang anak. Oh, Sergio anak, nakabalik ka na pala. Nakangiti sa lubong ni Don Antelmo sa anak. Nilapitan ito ni Sergio at niyakap. Kararating ko lang po. Siya na po bang bago kong sekretarya pa? Tanong ni Sergio sa ama habang ang kanyang paningin ay nakamasid sa likuran ng dalaga. Oo, iho. Teka lang at ipapakilala kita sa kanya.
Napakasipag kasing bata eh. Tingnan mo at siyang naglilinis ng bahay na to. Bakit niya po ito nililinis? May opisina naman ako sa loob ng mansyon eh. Dito siya titira. Ang daming guest room sa loob ng mansyon. Bakit dito siya sisiksik? Mas gusto niya raw dito. Gusto niya ng privacy malamang. Ay, hayaan mo na siya. Respetuhin na lang natin ang gusto niya. Ang arte naman niya. Bulong na wika ni Seryo. Ngunit hindi niya akalain na maririnig ng dalaga ang kanyang sinabi. Excuse me, hindi ako maarte. Mas gusto kong tumira dito dahil magkakaroon ako ng privacy. Malamig ang boses na sabi ni Lou. Tumigil ang dalaga sa ginagawang paglilinis at hinarap ang binatang pinagsabihan siyang maarte. Habang si Seryo ay napatulala na sa magandang mukha ng babaeng kaharap. Akala niya ay nakakita siya ng isang manika dahil sa kakaiba nitong ganda. Ngunit may lumungkob na lungkot sa puso ni Seryo nang makitang wala malang emosyon nung nakikita sa mukha ng dalaga. Lou, iha, halika nga muna rito sandali. Ipapakilala kita sa pangalawa kong anak at siya ang magiging boss mo. Nakangiting tawag ni Don Antelmo sa dalaga. Mabilis namang lumapit si Lou sa Don, pero naka-poker face pa rin siya. Sinasanay na niya kasing itago ang kanyang emosyon. Less hassle para sa kanya kapag ginawa niya yon. Lou, siya ang anak kong si Seryo. Seryo anak, this is Lou Apolinario. She's your new secretary. Ang mas maganda pa ay dito sa atin titira si Lou, kaya mas mabilis na matatapos ang mga trabaho niyo. Easy communication dahil magkalapit lang kayo. Nakangiti na pagpapakilala ni Don Antelmo sa dalawa. Nice meeting you, sir. Malamig na wika ni Lou sa binata. Bilang paggalang kay Don Antelmo, ay inilahad ng dalaga ang kanyang kanang kamay sa anak ng Don. Titig na titig si Seryo sa mukha ng dalaga. Pinag-aaralan nito ang emosyon sa mga mata ng bagong sekretarya. Ngunit blanko lang yun na siyang pinagtataka ni Seryo. He now has an emotionless secretary. At mas na-challenge ang binata. He knows how to read emotions, but this woman in front of him is different. Nice meeting you too, Lou. I hope we get along. Formal na wika ni Seryo sabay abot sa nakalahad na kamay ng dalaga. Nang maglapat ang kanilang mga balat ay parang may dumaloy na bulta-bultahing kuryente sa buong sistema ni Seryo. Parang may spark itong nararamdaman at ang tinamaan niyo na yung puso nito. Simula ng araw na yon ay palagi nang pinagmamasdan ng palihim ni Seryo si Lou. She's different and every time he looks at her, he really can see emotions on her beautiful face. He can only see her emotionless face na mas lalong nagpapabaliw sa binata. It's been 2 years simula na magtrabaho bilang sekretarya ni Seryo Ranchero si Lou, at masasabi ni Lou na napalapit na ang loob niya sa binata. Ngunit malabo siya magustuhan ito. Mukha yatang gusto ni Seryo ang mga katulad ni Bernadette, ang babaeng dinala sa mansyon ng kapatid nito na si Gonzalo. Ngunit yun ang akala niya, dahil makalipas lang ang ilang buwan na ibinalita sa buong bayan ng Ginto na ikakasal na sina Bernadette at Gonzalo. At wala man lang reaksyon si Seryo tungkol doon. Binati pa nga nito si Bernadette at ang kapatid nito. Labis na nagtaka si Lou sa inasal ni Seryo noon. Gayunpaman ay hindi pa rin niya pinaramdam sa binata na unti-unti na siyang napapalapit dito. Pinanindigan pa rin niya ang nakasanayan na detach sa lahat. Maiga na ang ganoon kaysa makipaglapit siya sa sinuman, maging kay Seryo. Tanging trabaho lamang ang ginagawa niya para rito, wala nang iba. Ngunit aminado siyang mabait, makulit at gwapo si Seryo. Lahi naman ng mga ito ang gwapo, pero iba ang dating ni Seryo kay Lou. Malakas na kung minsan ay hindi na niya kayang sanggahan. Lou, halika nga rito. May tatanong sana ako sa iyo eh. Tawag ni Seryo sa dalaga. Nasa iisang silid lang sila. Malawak ang silid at malaki. Ito ang nagsisilbing opisina nila ng binata. Ano yun, sir? Magalang na tanong ni Lou sa binata. I can't understand this. Anong din ang ibig sabihin ng kanyang proposal? Let me see. Basahin ko muna sa mesa ko. I will give you the review after I read these documents. Pwede bang dito mo na lang basahin? Nagmamadali kasi ako eh. Bakit hindi na ikaw magbasa mag-isa, sir? Nagmamadali ka po pala. Supla ni Lou dito. Sanay na si Seryo sa pagiging diretso ni Lou kapag nagsasalita. Ang ikinakaaliw ng binata sa sekretarya ay hindi gaya ng iba si Lou na oo lang ng oo sa mga gusto ng boss. Mas gusto ni Seryo na minsan ay makitang mainis ang dalaga. Doon man lang ay makita nitong nagre-react din pala si Lou. Medyo mataray nga lang at blunt. You are my secretary, and this is your job. I will review this first.
Huwag mo po ako madaliin, sir. Hindi kita minamadali. Nagmamadali ka. Akin na nga po yan. Sisimulan ko na. Can I kiss you? Halos pabulong na tanong ni Sergio sa dalaga. Hindi naman kagad naintindihan ni Lou kaya bigla siyang sumagot. Yes. Wait, what sir? Natigilan ng dalaga nang mag-sink in sa utak niya ang itinanong ni Sergio sa kanya. Mangangatwiran pa sana si Lou, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay naglapat na ang mga labi nila ni Sergio. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakapikit naman ang mga mata ni Sergio habang nakalapat ang labi sa labi niya. Nang mahimasmasan si Lou ay mabilis niyang itinulak si Sergio. Isang malakas na sampal ang ipinadapo niya sa kaliwang pisngi ng binata. How dare you kiss me without my permission? Huwag mong sabihing boss kita. Nanggagalaiti at galit na singhal ni Lou sa binata. Isang ngisi lang ang ibinigay ni Sergio. You said yes, Lou. And your lips are smooth. I want to kiss you more. You taste like a sweet candy. Baliwala at nakangisi pang katwiran ni Sergio. I didn't mean to say yes to you, you brute. You just stole my first kiss. Inis na sigaw ni Lou sa binata. She's been practicing on how to be emotionless. Pero pagdating kay Sergio ay nawawala sa isipan niya ang kanyang prinaktis. Whether you mean it or not, wala na akong pakialam pa. You said yes. And don't worry, it's my first kiss too. So I guess it's a tie. A tie? Huh? You pervert. Yan, ibinabalik ko na sa iyo yung pinapa-review mo. I-review mo mag-isa mo. Bastos. Galit na wika ni Lou sabay tapon ng folder sa kandungan ni Sergio. Hey, wala namang ganyanan. Stay here, please. Magdusa ka dyan. You just stole my precious first kiss. Ang lapit-lapit mo kasi sa akin. And you have beautiful lips. They're naturally red and taste good. Pili pa rin katwiran nito kahit na inis na si Lou. Namula ang magkabilang pisngi ni Lou. Dama yun ng dalaga dahil sa pag-iinit ng pisngi. My goodness, I'm blushing. Sigaw ng isipan ng dalaga. Dahil ayaw niyang makita ni Sergio ang naging epekto nito sa kanya, ay nagmamadaling lumabas ng office si Lou at nagtungo sa banyo. She needs to calm herself and her heart. Nang mapagmasdan ni Lou ang kanyang sarili sa salamin, ay malalim siyang napabuntong hininga. Kaya mo to, Lou. 2 taon mong nakayanan na itago ang emosyon mo sa lahat ng tao. Kaya malalampasan mo to. Kapag nagpakita ka ng emosyon, ikaw lang din ang matatalo. Magpakatatag ka lang. Kiss lang yun. Huwag kang papadala sa manyak na yun. Pagkausap ni Lou sa kanyang sarili. Ngunit nang maalala ang kakaibang naramdaman ng maglapat ang mga labi nila ng binata, ay wala sa sariling napahawak si Lou sa kanyang labi. She can still feel the intensity of the kiss they shared. Hinawakan din ng dalaga ang kanyang dibdib. Malakas ang pagdibok niyon, at parang may karera ng kabayo sa loob ng kanyang dibdib. Nang kumalma siya ay agad na rin siyang lumabas ng banyo at katulad ng dati, itinago na naman niya ang kanyang emosyon sa kailaliman ng kanyang puso. She needs to do that. Si Sergio naman ay lumabas ng opisina pagkaalis ni Lou. Sa may hardin siya nagpunta. Para siyang sira na pangiti-ngiti habang kinakausap ang mga bulaklak sa harapan niya. Wow, I've been fantasizing her lips. At ngayon nga natupad na yun. It tastes like candy, sweet and delicious. Parang baliw na kausap ni Sergio sa mga bulaklak ng kanyang ina. May sira ka na rin ba? Tanong ni Guillermo na biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Tiningala niya ang kapatid ni Estorbo sa kanyang masayang sandali. Wala akong sira. Baka ikaw ang may sira. Kung wala kang sira, bakit kinakausap ang mga bulaklak ni Mama? Nakakapagsalita bang mga yan? Hindi, pero nakikita ko ang babaeng gusto ko sa mga bulaklak na to. Hoy, iba na yan bro. May pahugot ka na rin ba? Pabirong tanong ni Guillermo sa kapatid. Hindi ganitong hugot ang gusto ko. Gusto ko yung humuhugot baon ako. Pilyang wika ni Sergio sa kapatid. Iba yata ang hugot at baon na yan ah. Siguraduhin mo munang mapapasayo siya. Sasagot pa sana si Sergio nang may tumawag kay Guillermo. Guillermo, my loves, samahan mo naman ako kumuha ng gatas ng baka. Nadala ko na mga prutas at gulay sa mansyon niyo. Nakangiting wika ni Catherine kay Guillermo. Busy ako. Ikaw na lang magpunta ron. Sigaw pabalik ni Guillermo sa dalaga. Simangot na simangot si Guillermo habang nakatingin sa dalaga. Sabi ni Don Antelmo, samahan mo raw akong kumuha ng gatas ng baka. Kung hindi, alam mo na mangyayari sa paborito mong Oo na. Sasamahan na nga kita.
Blackmailer. Frustrated na napahagod na lamang si Guillermo ng ulo. Ay, ang sweet naman ng my loves ko. Kaya nga love na love kita eh. Don't call me love. You're not my love. Hangil nito. Tatawa-tawa lang naman si Sergio sa usapan ng dalawa. Kitang-kita niya na bisit na ang kapatid na kausap ang makulit na dalaga. Bahala ka dyan. Basta may loves kita. Tayo na. Hi Sergio. Bye. Pasigaw na paalam ni Catherine sa kanya. Bye Catherine. Ikaw na bahala magpasensya sa kapatid kong yan. Pakipot lang kasi yan. Sakay ni Sergio sa sinabi ni Catherine. Don't worry Ness, Sergio. Ako na bahala sa my loves ko. Akin lang kaya to. Umingos naman si Guillermo at nagsalita. Mangarap ka, Catherine. Always. Tayo na. Muling kumaway si Catherine kay Sergio at kumaway naman pabalik si Sergio dito. Nangingiti pa si Sergio nang makita kung paano kumapit sa braso ni Guillermo si Catherine. Umiwas na lang siya ng tingin sa dalawa. Naaaliw siya sa pagiging kalog at bukas ni Catherine sa pag-ibig nito sa kapatid nila. Kami kaya ni Lou? Kailan kaya kami magkakaroon ng time na maging malapit sa isa't isa? Gago ko. Ang lapit-lapit na nga namin sa isa't isa pero parang ang layo-layo pa rin namin dalawa. 2 taon ko na siyang halos araw-araw kasama. Pero parang hindi ko pa rin siya kilala. Kahit na minamahal naman siya ng puso ko. Wika niya sa kanyang sarili. Tumayo na siya. Bumuga siya ng hangin at namulsa. Siya pinagkakatiwalaan ng Kuya Gonzalo niya pagdating sa financial ng kanilang negosyo. Dahil rasyonal siya kung mag-isip. Mas pinapairal niya ang kanyang isipan kaysa sa kanyang puso. Ngunit mukhang kailangan niyang sundin muna ang puso para sa babaeng lihim na minamahal. He just realized it. Mukhang kailangan ko na talagang gumawa ng paraan para magkalapit kaming dalawa. I already made my move. Kailangan ko pang mas galingan ng mga galawan ko para mas mailabas ko siya sa kanyang lungga. Humanda ka, aking Lou. Baby Sergio will come and get you. Napapangiti at excited na sabi pa ni Sergio sa sarili. Buong gabing nag-isip si Sergio ng gimmick kung paano mapapalapit kay Lou. Maaga siyang gumising. Hindi siya marunong magluto, pero susubukan niyang ipagluto si Lou. Ang sabi nga ng iba, nasa pagkain daw minsan ang susi, kaya nai-impress ang isang babae sa isang lalaki. Nagluto siya ng scrambled eggs, hot dog at pancakes. Nang matapos ay nagtimpla rin siya ng gatas para sa dalaga. Inilagay niya lahat sa food tray ang pagkain iniluto niya. Dinala niya yun pupunta sa likod ng kanilang mansyon kung saan nakatira ang dalaga. Good morning, Lou. Malakas na sigaw ni Sergio sa pangalan ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Lou sa binata. Nakasilip ang dalaga sa siwang ng bintana. Mabilis na pumasok si Sergio sa loob ng bahay ng dalaga kahit na hindi pa siya pinapapasok ni Lou. Dada moves nga siya kaya kailangan maliksi siya at hindi maunahan ng kaba kapag nagsungit na si Lou. Dinalan kita ng breakfast. Nakangiting sabi ng binata. Nang makapasok siya ng tuluyan ay nagulat siya sa natad ng itsura ni Lou. Sa biglaang pagpasok niya ay nagkagulatan silang dalawa. Sa gulat ay nabitiwan ni Lou ang tuwalyang hawak. Katatapos lang maligo ni Lou at nakatapis lang ito ng tuwalya. Di wala man lang suot na underwear sa ilalim ng nakapulupot na towel sa katawan ng dalaga. Kaya nga tumatago si Lou sa may bintana kanina. Nagulat talaga ito nang tawagin ni Sergio kanina. At nataranta nang biglang dumiretso sa loob ng bahay ang lalaki. Hindi naman ito mapigilan ang lalaki sa pagpasok dahil napakabilis nitong kumilos. Nasaktuhan pa na hindi naman nakalock ang pinto. Kagagaling lang kasi ni Lou sa banyo. Nasa labas ng bahay ang banyo niya. Parang nag-slow motion ang lahat sa kanila. Hindi ka agad nakahuma si Lou nang bumagsak sa paanan niya ang towel na kanina ay nakapulupot lang sa katawan ng dalaga. Kitang-kita ni Sergio ang magandang hubog ng katawan ni Lou. Hindi ito makagalaw at walang salitang namutawi sa boses. Para bang ipinako ito sa kinatatayuan. Ah! Malakas na sigaw ni Lou sabay takip sa kasilanan at patakbong pumasok sa kanyang silid. Hindi na niya nagawa pang kunin ang tuwalya para ibalot sa kanyang kahubaran. Napakurap-kurap naman si Sergio. Tanging makinis at mabibilog na pang-upo na lang ni Lou ang nakita nito nang tumakbo si Lou papasok sa silid. Nice bots, Lou! Pasigaw at tatawa-tawang komento ng binata. Ah! Pervert! Bastos! Lumabas ka na sa bahay ko! Labas! Nanggagalaiti sigaw ni Lou sa binata. No, hindi ako aalis dito. Nagluto ko ng breakfast mo. Let's eat together. Kainin mo yung breakfast mo mag-isa. Kakainin mo ang niluto ko?
O ikaw ang kakainin ko? You choose. Pili yung hamon ni Seryo mula sa labas ng silid ng dalaga. Sa loob ng kwarto ay pulang-pula ang mukha ni Lou dahil sa labis na kahihiyan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya malaman kung paano pahaharapin si Seryo. I'm not in the menu, you brute. Pagpapanggap niya na matapang. I don't care. Mamili ka na lang. Just leave, sir. Bakit ka ba ganyan, ha? You're always pushing me away. May nagawa ba akong mali sa'yo, Lou? I'm trying my best para papalapit tayo sa isa't isa. Pero pilit mo naman akong iniiwasan. Trying best? Hoy, ngayon ka lang gumawa ng effort, no? Kaya wag mo ako masabihing nagtitrying your best ka. Kaya nga that's my point. We're together for more than 2 years. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan tayo? Walang magkaibigang lalaki at babae. Isa pa, boss kita. Well, hindi ko intensyon na maging kaibigan ka lang. I want more than a friend, Lou. Seryosang pahayag ni Seryo. Natigilan naman si Lou sa sinabi ng binata. Bumilis na naman ang pagtibok ng puso niya. Mahigpit niyang nahawakan ng seradura ng pinto ng silid. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatawa, sir. I'm not joking, Lou. I like you, kahit noon pa. Sinabi mo na rin yun kay Bernadette noon. I heard you talking with Gonzalo. At sinabi mong gusto mo si Bernadette. Pero hinayaan mo siya mapunta kay Gonzalo. Kaya kung naglalaro ka lang, huwag mo akong idamay. Iba naman ang intensyon ko na sabihin ko kay Kuya Gonzalo na may gusto ako kay Bernadette. I'm just testing Kuya Gonzalo para gumawa siya ng paraan para mapalapit kay Bernadette. I like her as a sister-in-law. Pero ikaw, ibang nararamdaman ko para sa'yo. Special ang nararamdaman ko para sa'yo, Lou. Muling natigilan si Lou sa sinabi ng binata. May takot pa rin sa kanyang puso. Nawala ang kanyang ama dahil sa sobrang pagmamahal at pagtitiwala ang ibinigay nito sa mga taong nakakasalamuha nito. Parating ipinapakita ng kanyang ama ang emosyon nito. Kaya madali itong nauto at namanipula. At ayaw ni Lou na magaya sa kanyang ama. As long as she can ay itatago niya ang kanyang emosyon. Dapat ang isipan niyang masusunod at hindi ang kanyang puso. Ang kaya lang niyang ipakita sa lahat ay ang tangi niyang tapang at tiwala sa sarili upang sa ganoon, walang sino man ang mananamantala sa kanya. Hindi mo pa ako lubusang kilala, sir. Paano pala kung isa akong kriminal at nagtatago lang ako sa batas? Matatanggap mo ba ako? Alam kong hindi ka masamang tao, Lou. Hindi ko nga alam kung bakit pilit mong tinatago ang emosyon mo. Pero kung isa ka mang kriminal, handa akong ikulong ka. Sa puso ko. Napapangiting banat nito sa labas ng silid. Nakatitig lang ito sa pintuan at umaasa na lalabas ang dalaga. Pahugot ka na naman. Huwag ako seryo. Hindi ako madaling mauto ng mga flowery words. Oh God, can you call my name again? Oops, sorry sir. Nakalimutan ko. Call me by name, Tart. Please. Tart? Lou ang pangalan ko at hindi Tart. Nakairap na wika ni Lou sa binata. Malakas namang natawa si Seryo sa labas ng silid ng dalaga. Iyan ang tawag ko sa'yo, Tart. Short for sweetheart. Pakialam ko ba? Tart. Ano? Oh, akala ko ba hindi ikaw si Tart? Bakit sumagot ka? Pangiinis ni Seryo sa dalaga. Umalis ka na. Huwag akong inisin mo. Ang aga-aga pa, sir. Tart. Ano nga? See? Ikaw nga ang Tart ko. Sagot ka ng sagot eh. Tartin mo ang mukha mo. Tart, nagbihis ka na ba? Baliwala at halos pabulong na tanong ni Seryo sa dalaga. Namula naman ang buong mukha ni Lou. She's still naked behind the closed door. Seryo, pervert ka talaga. So you're still naked, huh? Shut up. Paano ako makakapagbihis kung dada ka ng dada? My goodness of you, Lou. I'm confessing my feelings for you, Lou. Hindi yun madali, tapos sasabihin mo lang na dumadada ako. Can't you appreciate my effort? Effort ba? Yung kung saan lumalanding ang airplanes? Natawa si Lou sa sariling biro. Bakit ba yun ang nasabi niya? Ang baduy. Airport yun. Oh wait, are you laughing? Wow, it's my first time to hear you laugh. Can I see you laugh, Tart? No, I'm still naked. Mahinang sagot ni Lou. Saglit na natigilan si Seryo sa sinabi ng dalaga. Naramdaman nito ang pag-react ng mabait na alaga. Wala sa sariling napahawak ito doon
dahil handa na yatang makipaglaban anumang oras. Tumikhim si Seryo, pilit inaalis sa isipan ng mga eksenang naglalaro sa isipan niya. You make my boner hard, Lou, he said with his husky tone. I don't care. Pakalmahin mo na lang yan. Get dressed now at sabay na tayong kumain. I'm hungry na, plus the fact that nag-effort ako, kaya dapat nasabayan mo akong kumain. Fine, nagbibihis na ako. Let's eat together. May ngiti sa labi na wika ni Lou sa binata. Yes, I will wait for you, Lou. No worries, behave ng alaga ko. Hindi na ito magwawala. Excited ang boses na pahayag ni Seryo. Hindi na sumagot pa si Lou at nagmamadaling nagbihis. Nang umagang yon ay sabay nga silang kumain ng binata. Kahit na nga ba walang asin ng scrambled eggs ni Seryo at sunugang hotdog at pancakes, ay kinain pa rin yun ni Lou. Ni hindi man lang nagreklamo ang dalaga, kaya naman lalong natawa si Seryo. Pagkakain ay sabay na silang pumunta sa office ni Seryo. Naging busy sa pagtitipa ng annual report si Lou. Kailangan na niyang tapusin yun dahil kailangan na ma-review ni Seryo. Doon nila malalaman kung tumaas ba ang income ng rancho this year o bumaba. Malakas na napasinghap si Lou nang may magtakip sa kanyang mga mata. Amoy pa lang ay alam na agad ni Lou kung sino ang nagtakip sa mga mata niya. Seryo, alam kong ikaw yan. Pigil ang ngiti ng wika ni Lou sa binata. Wow naman, ang bilis mong malaman na ako lang to. Are you done with your work? Malambing na tanong ni Seryo sa dalaga. At bakit? May kailangan ka ba sa akin? Parati naman kitang kailangan eh. Alam mo ba kung bakit? Ewan ko sa'yo. Huwag mo nga akong isali dyan sa mga kalokohan mo. Because you give me air to breathe. You are the one who pumped my heart to stay its heartbeat. You are my world. Without you, I feel nothing. My life depends on you. If you're hurt, I will be hurt too. Kaya ikaw ang kailangan ko, Lou, para mabuhay pa ako sa mundong to. Gustong maiyak ni Lou sa sinabi ng binata. Gusto niyang magtatalon sa tuwa dahil sa pinahayag sa kanya ni Seryo. Pero paano ba siya magiging masaya kung may banta sa buhay niya? Ayaw niyang madamay ang binata sa gulo ng kanyang buhay. Hindi pa nga niya nare-resolba ang problema niya. Tumakas lang siya. Ngunit alam niyang darating ang araw na babalik siya sa kung saan siya nanggaling. Maghanap ka na lang ng iba at doon mo sabihin yung mga yan. Wag lang ako. Malamig niyang wika. Inisang hakbang lang siya ni Seryo at hinawakan sa braso at pinatayo. Tinitigan niya ang mga mata ng dalaga. Lou, huwag mong ipagkaila na may nararamdaman ka rin sa akin. I can feel it, Tart. Kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo ipakita sa mukha mo, ngunit ramdam ko sa puso ko na may nararamdaman ka rin sa akin, Lou. Please, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Show me that you love me too. May pakiusap sa boses ni Seryo habang sinserong nakatitig sa mga mata ni Lou. Nag-iwas ng tingin ng dalaga. I don't know how. Natatakot ako, Seryo. Mabilis na niyakap ni Seryo si Lou at marahang hinaplos ang mahaba at makintab niyang buhok. Shh! I'm here. Tutulungan kitang malampasan ng pinagdadaanan mo. Let's face it together, hand in hand, okay? Paano kung saktan mo ko? Paano kung mawala ang pag-ibig mo sa akin? Anong gagawin ko? It will never happen, Lou. Hindi mawawala ang pagmamahal ko para sa'yo, Tart. Trust me, 2 years na kitang mahal. Kahit baliwala ako sa'yo, patuloy pa rin kitang minahal. Ngayon pa ba ako susuko kung kailang nararamdaman ko na gusto mo rin ako? At handa akong maghintay hanggang sa bibig mo mismo manggaling ang salitang mahal mo rin ako. Bumuga ng isang malalim na hininga si Lou. Gusto na niyang pakawalan ng sarili. Gusto na niyang palayain ng emosyon sa kanyang puso. Handa na siyang sumugal para sa kanyang kaligayahan. Okay, I will entrust you my heart, Seryo. Sana ingatan mo ang puso kong ito. Thank you, Tart. Salamat at pinagkakatiwalaan mo ako. You will never regret this, Tart. I love you. I love you too, Seryo. Noon pa man ay mahal na rin kita. Oh my Tart. Muling niyakap ng mahigpit ni Seryo ang dalaga at parehong naging masaya ang kanilang mga puso dahil sa wakas ay naging malaya na sila sa kanilang nararamdaman. Wala nang magpipigil at magtatago ng damdamin. Magagawa na nilang alagaan at mahalin ng malaya ang isa't isa. Ng mga sumunod na araw ay napagkasundoan ni Seryo at Lou na ipaalam na ang kanilang relasyon sa mga magulang ng binata.
Ayaw kasi nilang maglihim sa mga ito. Medyo kinakabahan si Lou sa mga mangyayari. Ipinalalangin niya na sana ay tanggapin siya ng pamilya ni Sergio. Hindi lang bilang isang sekretarya, kundi bilang kasintahan ni Sergio. Nasa hapag na ang Donya at Don nang dumating ang magkasintahan. Hindi man kumpleto ang magkakapatid ay nandoon naman ang mga magulang ni Sergio. Magandang gabi, Iha. Mabuti naman at sa wakas napapayag ka na nitong anak ko na masaluhan mo kami sa hapunan. Nakangiting bati ni Don Antelmo sa dalaga. Magandang gabi rin po sa inyo, Don Antelmo at Doña Cordelia. May sasabihin po kasi kami sa inyo ni Sergio. Nahihiyang wika ni Lou sabay sulyap sa kasintahang nasa tabi nito. Nako, mukhang nadali na yata ni Kuya Sergio si Lou ah. Kansyaw ni Guillermo sa kapatid. Manahimik ka, Guillermo. Bakit hindi mo ligawan si Catherine? Ang bait ng batang yun. Araw-araw pang may dalang gulay at putas galing sa kanilang taniman. Sagot ng Don. Parati rin naman siya nagdadala ng gatas ng baka natin ah. Minsan kasama pang itlog ng mga manok natin. Nakangusong wika ni Guillermo sa kanilang ama. Baka sa susunod, itlog mo nang bitbitin niya. Kansyaw ni Sergio sa kapatid. As if naman kaya niya. Tama na nga yan. Kayong dalawa talaga, oo. Kumain na muna tayo at mamaya na natin pag-usapan ang gusto niyong sabihin sa amin. Pahayag ni Don Antelmo. Nagsimula na ngang kumain ng mag-anak kasama si Lou sa hapag. Halos hindi na malunok pa ni Lou ang kinakain niya dahil sa pagiging maasikaso ni Sergio. Halatang halata tuloy na may relasyon silang dalawa. Tumikim si Lou at si Nico ang binata. Tama na yung paglalagay mo ng pagkain. Kanina pa nila tayo pinagtitinginan. Nakakahiya na. Pabulong na si Lou sa dobyo. It's okay, magkasintahan na naman tayo eh. Bali wala nitong sabi. Dahil sa pagkabigla ay sunod-sunod na napaubo si Lou. Malakas namang napasinghap ang mga kasamahan nila sa hapagkainan. Binigyan naman ni Sergio si Lou ng tubig. Inisang lagok yun ng dalaga. Ikaw naman kasi kuya eh. Binibigla mo naman kaagad si Lou. Magbigay ka rin naman ng warning. Saway ni Guillermo sa kapatid. Sorry naman, nagulat din naman ako eh. Tart, ayos ka lang ba? Malambing ang boses na tanong ni Sergio sa kasintahan. Masama niyang tiningnan ng binata. Sabihin mo na sa kanila, mukhang atat na atat ka na rin kasi eh. Sorry naman, hindi ko lang mapigilan na maging sweet sa'yo. Pero ang plano natin ay sabay na sabihin sa kanila. Si kuya kasi atat na atat. Kaya kung ako sa'yo, Lou, iwalayan mo na yan. Sakit lang ng ulo ang dala ni kuya sa'yo. Pabirong wika ni Guillermo kay Lou. Pwede bang tigilan mo ako, Guillermo? Maghanap ka na lang ng sayo. Ligawan mo na nga kasi si Catherine at baka maging maayos pa yung takbo ng utak mo. Madilim ang mukha na wika ni Sergio sa kapatid. Sergio, Lou, sabihin niyo na gusto niyong sabihin sa amin. Makikinig kami. Wika naman ni Don Antelmo. Magsasalita na sana si Sergio nang unahan itong magsalita ni Lou. Don Antelmo, Doña Cordelia, kami na po ng anak niyo. Sana naman po itanggapin niyo ako bilang kasintahan niya. Mabilis na wika ni Lou. Para lang siyang nagrarap. Halatang nininervyos. Iha, tanggap ka namin. Lahat ng mamahalin ng mga anak namin ay tatanggapin namin. Basta mahal nilang isa't isa. Hindi kami tumututol, Iha. Nakangiti na sabi ni Doña Cordelia. Nakahinga ng maluwag si Lou sa sinabi ng Donya. Maraming salamat po, Doña Cordelia. Masayang wika ni Lou at hindi niya napigilang hindi yakapin ng kasintahan. Oh, dahan-dahan lang at nasasakal na ako. Natatawang wika ni Sergio sa kasintahan. Ngunit hindi nakinig si Lou at mahigpit na niyakap ang nobyo na agad din namang sinuklian ng uli. Wow, ang sweet naman. Pabirong wika ni Guillermo. Kung sinasagot mo na si Catherine, edi sana may kayakap ka rin. Pairap ni wika ni Lou kay Guillermo. Ay, marunong na palang sumagot si Lou. Akala ko pipi ka. Siyempre naman, kapag nasa katwiran, ipaglaban. Dahil sa sinabing yun ni Lou ay nagsitawanan ng lahat. Isang linggo nang magkasintahan sina Lou at Sergio at masasabi ng binata na malaki ng improvement ni Lou. Akala niya dati ay hindi na niya makikita ngumiti ang dalaga. Nabalabo ng maaninag ang kislap sa mga mata nito. Pero nagkamali siya dahil siya ang naging daan upang ilabas ni Lou ang mga emosyong itinatago ng dalaga. Hi Tart, kumain ka na ba?
Tanong ni Seryo nang makapasok sa kanyang office. Nilingon naman kaagad siya ng dalaga sabay iling. May nakapaskil din na magandang ngiti sa labi nito. Hindi pa. I'm waiting for you. What? It's past 12. Dapat kanina ka pa kumain. Next time, don't wait for me kapag nasa meeting ako. Magkakasakit ka sa ginagawa mong yun eh. Sermon ni Seryo sa kasintahan. Tumayo naman si Lou at agad na ipinulupot ang mga braso sa leeg ng nobyo. Gusto ko lang naman kasing sabay tayong kumain. And besides, hindi pa ako ganun kagutom. Kahit na, masama ang nalilipasan ng gutom. At baka mamaya yan, kakaganyan mo magkasakit ka pa. Kahit naman magkasakit ako, nandyan ka naman at handa akong alagaan, di ba? Of course, aalagaan kita. Pero syempre, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. I love you. Dinadaan mo na naman ako sa pa-I love you mo eh. Nakasimangot na wika ni Seryo sa nobya. Mahinang natawa si Lou. Ayaw mo ba? Of course, gustong-gusto kong marinig ang I love you mo araw-araw. At mahal na mahal din kita, Lou. Mahal na mahal. Thank you, Seryo. I'm the one who should say thank you, Lou. Thank you for coming into my life. Inagawan mo na naman ako ng linya ko eh. Linya mo ba yun? Oo. Magnanakaw ka talaga, Seryo. Ikaw magnanakaw, Tart. Excuse me, wala kaya akong ninakaw sa'yo? Nakasimangot na wika ni Lou. Meron. Pagbitin ni Seryo sa kanyang sinasabi. At ano naman ang ninakaw ko sa'yo? Ang puso ko. You stole my heart, Lou. At kakasuhan kita kapag ibinalik mo yun sa akin. Seryosong wika ni Seryo sa kanya. Natawa naman si Lou sa sinabi ng nobyo. Ang corny mo na, Sir Seryo. Sweet ka mo. Nakangisi na pahayag ni Seryo sa dalaga. O siya, tayo na't kumain na tayo. Baka mamaya lang gamin na tong opisina mo. Dito na tayo sa mansyon kumain. May pagkain na rin sa baba. Nakakahiya naman. Sa bahay na lang. Anong nakakahiya? Walang nakakahiya dahil girlfriend kita at inaaya kitang kumain dun. At isa pa, matagal ka na rito. Pamilya na ang turing sa'yo ng lahat ng tao rito. I'm so blessed and thankful na nagkaroon ako ng pamilya na katulad niyo, Seryo. Nakangiti at sinserong pahayag ni Lou sa binata. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Seryo sa nobya sabay halik sa buhok ni Lou. Pagdating ng araw ng Sabado, ay umalis ang mag-asawang Don Antelmo at Doña Cordelia. Pumunta ang mag-asawa sa Maynila para sa general check-up ng mga ito. 5 sa kapatid ni Seryo ay nasa mansyon, ngunit busy sa iba't ibang gawain na nakatoka sa mga ito. Ang ibang mga kapatid naman ni Seryo ay nasa Maynila at ang iba ay nasa ibang bansa at nag-aaral. Naglilinis si Lou nang pumasok si Seryo sa maliit niyang bahay. Tart, pwede bang pumasok? Tanong ni Seryo na kapapasok lang sa bahay niya. Nagtanong ka pa talaga, nakapasok ka na nga. Natatawang wika ng dalaga. Sorry, excited lang. Gusto sana kitang imbitahan. Saan? Mag-date naman tayo sa labas, Tart. Pansin ko lang kasi na hindi ka mahilig lumabas ng rancho. Kahit nung nagkasakit ka, ayaw mo magpadala sa ospital. Takot ka bang lumabas? Hindi naman sa takot ako. Ayaw ko lang talaga na lumabas sa rancho nyo. I feel safe here. Tart, may nangyari ba sa'yo noon kaya takot kang lumabas at makisalamuha sa mga tao? Sandaling natahimik si Lou sa tanong ng binata. Tumpak kasi ito. Takot siyang lumabas at baka makita at matuntun siya ng kanyang auntie. Ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya. Ilang taon siyang nagtago at naging ligtas at tiyahin. At hindi pa rin siya pwedeng gumala-gala dahil baka may galamay ang auntie niya sa lugar na mapupuntahan niya. Lou, hukaw ni Seryo sa kasintahan. Natauhan naman si Lou at nilingon ng nobyo. Wala naman. Huwag na natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa ay mag-movie marathon na lang tayong dalawa mamayang gabi. Magluluto ako ng chicharon at popcorn. Yun ang magiging kutkutin natin. Okay lang ba? Pag-iiba ni Lou sa usapan. Mukhang maganda nga yung naisip mo, Tart. Sige, doon na tayo sa mansyon manood. May mini theater naman dun sa loob at tayong dalawa lang ang manonood. May gusto ka bang panoorin para ma-check ko na mamaya kung meron? Kahit ano na lang sa akin, ayos lang naman. Noted, Tart. Tulungan na kitang maglinis dito sa bahay mo. Mas mabuti pa nga. Teka lang, kumain ka na ba? Oo, tapos na ako.
Ikaw? Katatapos ko lang din. Dito ka sa loob ng bahay maglinis at maglalaba muna ako ng mga damit ko. Wika ni Lu kay Seryo. Sa bahay na lang natin yan labahan. May automatic washing machine doon. Wag na. Ako na lang. Maliit lang naman to eh. Kayang-kaya ko na. Tulungan na lang kaya kitang maglaba. Suwestyon ni Seryo. Ang kulit mo talaga. Dito ka na lang maglinis, okay? Kaya ko na to. Baka kasi masira ang kamay mo kakakusot. Sanay na ako at konti lang itong lalaban ko. Ikaw ang baka masira ang kamay kapag tumulong ka. Rich kid ka pa naman. Mas malambot pa nga ang kamay mo kaysa sa kamay ko eh. Tinawanan lang naman siya ni Seryo. Pero sinunod din ang utos niya. Umalis na si Lu sa sala para pumunta sa likod ng kanyang bahay para doon maglaba. Napapangiti na lang siya sa pagiging malambing ng kanyang kasintahan. Kaya araw-araw ay mas nanguhulog ang loob niya kay Seryo. Ilang sandali pa ay nagsimula ng maglaba si Lu. Mabilis lang naman niya yung natapos. Tinulungan niya si Seryo maglinis nang tapos na siyang maglaba. Kinagabihan nga ay inihanda na ni Seryo ang mini theater nila para sa movie marathon nila ng kanyang kasintahan. Si Seryo na rin ang nagluto ng chicharon at popcorn. Nagpaturo lang siya kay Lu. Ayaw niya kasing mapagod ng kanyang kasintahan. Kaya siya na nagpresentang magluto. Inalalayan din naman siya ng kanilang mga kasambahay. Magandang naging arrangement ni Seryo sa loob ng mini theater. Ginawa niyang romantic ang ambience ng lugar. Inilagay niya sa pabilog na mesa ang kanilang kutkutin para sa movie marathon nila ni Lu. Tara, let's go. Nakahanda na ang lahat. Tawag ni Seryo kay Lu. Pinuntahan niya ang kasintahan sa bahay nito. Okay, wait. I'm almost done. Sagot ni Lu na nasa loob pa ng silid nito at nag-aayos ng sarili. First date nila ito bilang magkasintahan. At gustong maging maganda ni Lu sa harapan ni Seryo. Simpleng damit lang naman ang suot nito. Isang casual dress na hanggang sa ibaba ng tuhod. Kulay maroon yun. Bumagay sa maputing balat ng dalaga. Ang buhok ni Lu ay sinuklay nito at nilagyan ng hair clip ang ilang hibla ng buhok. Nag-whisk din ng favorite perfume si Lu bago tuluyang lumabas ng silid. Nakasandal si Seryo sa hamba ng pinto sa labas ng bahay ni Lu. Nandito na ako. Deklara ni Lu nang makita ang kasintahan. Mabilis pa sa kidlat na lumingon si Seryo sa gawi ni Lu. Saglit na natulala si Seryo nang makita ang kanyang nobya. Para itong isang diyosa na bumaba mula sa langit. Ilang beses pang kumurap si Seryo bago nagawang tumikhim at batiin ang kanyang kasintahan. Good evening, Tart. You're so beautiful. Bulalas ni Seryo kay Lu. Namula naman ang mukha ni Lu sa simpleng papuri ng nobyo. Salamat. Pinaghandaan ko talaga ang first date natin ngayon. At ang ganda mo. Sobrang ganda. Ngayon pa lang ay ayaw na kitang pakawalan pa, Lu. Sigurado ka ba? Baka kapag makahanap ka ng mas maganda sa akin, iwan mo na ako. Mas maganda? Wala na yatang mas gaganda pa sa'yo, Tart. Tayo na nga, nilalamig na ako sa pamabola mo. Baka kinikilig ka kamo. Biro ni Seryo. Parati naman akong kinikilig sa'yo eh. Nakangiting wika ni Lu sa nobyo. Saglit na hindi nakapagsalita si Seryo at ilang sandali pa ay hinawakan niya sa braso si Lu sabay siniil ng halik sa labi. Nagtagal ng ilang segundo ang paghalik ni Seryo sa kasintahan. Damn it, you caught me off guard, Tart. Totoo naman kasi sinasabi ko sa'yo eh. Tara na nga, excited na ako sa movie marathon. And the same time, date nating dalawa. Nakangiting wika ni Lu sabay pulupot sa braso ni Seryo. Pinili ni Lu ang isang rom-com na movie. Habang nanonood ay panay ang tawa ni Lu. Sa tagal niyang itinago ang iba't ibang emosyon na nararamdaman niya, akala niya ay mahihirapan siyang ilabas yun. Ngunit dahil kay Seryo ay naging madali lang ang lahat. Nakakatawa na siya, natatakot, umiiyak, nagagalit, naiinis, nagiging mahina at iba pang emosyon na hindi niya noon binibigyan ng pansin. Grabe, tingnan mo ang mukha niya, parang nauutot na ewan. Natatawang wika ni Lu sabay turo sa lalaking pinainom ng juice na may kalamansi na nilagyan ng powdered chili at vinegar. Habang tumatawa si Lu, ay hindi maiwasang mapatitig ni Seryo sa masayang mukha ng kasintahan. Hinila niya ito sa kamay at mahigpit na niyakap. Oh, anong drama mo? Nakangiting tanong ni Lu nang yakapin siya ni Seryo. Wala akong drama. Gusto ko lang na yakapin ka. Gusto mong lambingin kita.
Pwede ba? Mukhang kailangan ko yata ng kissipirin at yakapsul mo eh. Ikaw talaga, seryo? Halika nga rito at bibigyan kita ng isang kissipirin at mahigpit na yakapsul. Talaga? Oo naman. Ganun kita kamahal. Nakangiti ng wika ni Lou. Umayos ito ng upo at hinarap ang kasintahan at hinalikan sa labi. Mabilis lang ang naging halik ni Lou sa kasintahan at mahigpit niya rin itong niyakap. Yan, okay na ba? Nakangiting tanong ni Lou kay Seryo. Gusto ko sanang mag-request sa'yo eh. At ano naman yon? Can we sleep together? Nanlaki ang mga mata ni Lou sa naging pakiusap ng nobyo sa kanya. What? Sleep together? No! Agad na tanggi ni Lou. I mean, we will just sleep together. Walang mangyayari sa ating dalawa. I won't force you, and I don't agree with premarital sex. Paliwanag agad ni Seryo kay Lou. Nakahinga naman ang maluwagang dalaga. I thought you want to do it with me. Well, nasa tamang edad na ako. But I'm not ready yet. You don't know anything about me except for my name. And I agree with you. Making love is for the married couples only. But of course, hindi ko ginajudge yung mga magkasintahan na ginagawa ang premarital sex. It's their decision. Yan din ang nasa isipan ko. We don't know their story, kaya we should respect them. So, balik tayo sa pakiusap ko. Can we sleep together? My bed? Or in your bed? Pili ang tanong ni Lou sa kasintahan at ginamitan pa niya ng nakakaakit na boses. Malakas namang umungon si Seryo. Are you seducing me, huh? Nakasimangot nitong tanong. Malakas na natawa si Lou sa sinabi ni Seryo. No, I'm not. Bakit naman kita aakitin, Aber? To test my patience. Asumero ka lang eh, no? So, let's sleep in my room, Lou. Okay. Pero ayos lang ba sa parents mo? Baka kung anong isipin nila sa akin. Don't think about them. Ayos lang sa kanila. Wala naman tayong gagawing masama eh. Tabi lang tayong matutulog. Yun lang. Okay. Tapusin na muna natin ang movie marathon natin. After nating mapanood ang last movie, matutulog na tayo. Pahayag ni Lou sa kasintahan. Okay. Sagot ni Seryo at hinalikan ang noon ng kasintahan. Ngunit hindi pa tapos ang movie nila na pinapanood ay nakatulog na si Lou. Napangiti nilang si Seryo at hinalikan ang dalaga sa noo. Pagkatapos patayin na nabuhalang telebisyon, ay binuhat na ni Seryo si Lou papunta sa kanyang silid. Inilapag niya sa malambot niyang kama ang dalaga. Tinanggal niya ang sapatos nitong suot at inayos sa gilid sa ibaba ng kama. Tinawag din niya ang isa sa babae nilang katulong para bihisan si Lou. Nang mabihisan ng kasintahan ay nagbihis na rin si Seryo at tumabi na ng higa sa nobya. Niyakap niya ito ng mahigpit at ipinikit ang mga mata. Samantala, habang natutulog ay nanaginip si Lou. Muli niyang napanaginipan ang nangyari sa kanya bago siya napadpad sa bayan ng ginto. Daddy! Daddy! Umiiyak na yugyug ni Lou sa wala ng buhay na ama. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa takot na nararamdaman. Daddy, bakit niyo ako iniwan? Bakit po? Natatakot po ako, Dad. Takot na takot ako maiwang mag-isa. Don't leave me po, please. Muling umiyak si Lou at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. 3 araw lang ang naging burol ng kanyang ama at agad din itong inilibing. Parang nawalan din ng buhay si Lou nang mawala ang ama niya. May kapatid na babae ang kanyang ama at mabait ito nung buhay pa ang daddy niya. Ngunit nang malaman na iniwan ng kanyang daddy ang lahat ng kayamanan sa kanya, ay bigla itong naging tigre. Tinutukan siya ng baril ng kanyang auntie sa ulo. Nanginginig ang buong katawan ni Lou dahil sa sobrang takot. Auntie, wag po. Pamangkin niyo po ako. Don't do this, please. Pagmamakaawa ni Lou sa auntie niya. Pakakawalan kita, pero pirmahan mong papeles na to. Ito ang nagpapatunay na lahat ng yaman mo ay mapupunta sa akin. Nanlilisik ang mga mata na utos ng kanyang Auntie Rhea kay Lou. No, sa akin po yan iniwan ni Dad. Ayaw mo? Okay, sige. Magpaalam ka na sa mundong to. Goodbye, my precious pamangkin. Nakangisi ng wika ng Auntie Rhea niya. Ngunit bago pa makalabit ni Auntie Rhea ang baril na hawak nito, ay may pumalo na sa ulo ng babae. Kaya nawalan agad dito ng malay. Manang Rosing! Tawag ni Lou sa kasambahay nila.
Tumakas na po kayo, Ma'am Lu. Ito mga gamit nyo. Magpakalayo-layo kayo at wag na kayo magpapakita sa auntie mo. Kinakabahan, ngunit mariing bilin ni Manang Rosing kay Lu. Paano naman po kayo, Manang? Baka balikan niya kayo at saktan. Hayaan mo na ako rito. Kaya kong sarili ko. Hindi ako papayag na pagharian ng babaeng tong mansyon nyo. Kaya umalis ka na. Magtago ka sa malayong lugar, maliwanag ba? Opo, Manang Rosing. Maraming salamat po. At yun na ang araw na tinalikuran ni Lu ang buhay niya bilang isang heredera ng kanyang ama. Ginigising ni Seryo ang kanyang kasintahan. Para itang binabangungot dahil umuungol at may ilang salitang sinasabi. Kaya nagising ang binata. Para bang takot na takot si Lu sa panaginip. Tart, Lu, wake up. You're having a nightmare. Wake up, sweetheart. Nag-aalala niyang gising sa dalaga. Daddy! Malakas na sigaw ni Lu habang habol ang paghinga. Kasabay niyon ay tila habol din ng hininga nito pagkamulat ng mga mata. Lu, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Seryo sa dalaga. Bigla na lang umiyak si Lu. Tanging nagawa na lang ni Seryo ay ang yakapin ng kasintahan at patahanin to. It's okay, Tart. It's just a dream. I'm here, okay? Sambit pa niya habang yakap si Lu. Hindi na nagsalita pa si Lu pagkatapos nitong umiyak sa bisig ni Seryo. Kaya hinayaan muna ito ng binata. Ngunit na-curious si Seryo kung bakit tila takot na takot si Lu nang tanungin niya ito. Kaya naman napagdesisyonan niyang imbestigahan ang pagkatao ng kanyang kasintahan. It's not right to investigate her without her consent. But he need to know what happened to her. And why she's acting weird after that nightmare she had. Hindi matatahimik ang kanyang kalooban hanggat hindi niya nalalaman ang tungkol sa kasintahan. Tumawag si Seryo sa kaibigan niyang may-ari ng intelligence agency. Hey bud, may ipapagawa sana ako sa'yo. Bungad agad ni Seryo nang sagutin ng kaibigan ng tawag niya. Ano yun, Mr. Ranchero? Biro ni Rock sa kaibigan. May paiimbestigahan sana ako sa'yo. I want her complete details and her background. Her? Babae ah. Mukhang dinamaan ka yata, Seryo. Shut up. Just do it, okay? I want the answer as soon as possible. Okay, give me 24 hours para maibigay ko ang kompletong detalye ng babae mo. Give me her complete name at ako na bahala. Lou Apolinario. Apolinario? Her surname sounds familiar. Wika ni Rock. Sige na, hihintayin ko ang tawag mo. Okay, bud. Bye. Paalam ni Rock sa kaibigan. Bye. And thanks, bud. Give an update right away, okay? Send ko na lang ang danyos after your work. Paalam din ni Seryo sa kaibigan. Malalim siyang napabuntong hininga at napatitig sa mukha ng kasintahan na nasa screen ng kanyang cellphone. Noon pa siya curious sa totoong pagkatao ni Lu, ngunit hindi niya pinakialaman ang buhay nito. Sinabi din ng papa nila na malihim na tao si Lu. At mukhang may pinagdadaanan, kaya hayaan na lamang hanggang ang babae ang magkwento sa kanila. Hindi na siya makapaghintay na si Lu mismo ang magkwento sa kanya ng nakaraan nito. Kaya gagawa na siya ng paraan. Naniniwala si Seryo na hindi mababaw na rason ang nasa likod ng pagiging emotionless ni Lu. At yun ang aalamin niya. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ni Lu. Simula nang mapanaginipan niya ang nangyari sa kanya sa Manila, ay palagi na siyang nakakaramdam ng takot. Maya-maya ay sunod-sunod na katok ang narinig ni Lu mula sa labas ng kanyang silid. Alam niyang si Seryo yun. Pasok! Malakas niyang sigaw mula sa loob ng bahay. Narinig niya ang pagpihit ng seradura at pumasok sa loob si Seryo. Tart, ayos ka lang ba? Malambing na tanong ni Seryo sa nobya. Yes, I'm okay. Maagap na sagot ng dalaga. Huwag ka nga magsinungaling sa akin. Alam kong hindi ka okay. I know hindi ka pa handang sabihin ng totoo sa pagkatao mo. Pero pwede bang huwag kang magkulong dito? Let's have a good time together, Sige. Pero pwede ba ako magpunta sa bayan? May bibilhin sana ako. Sige, pero sasamahan kita, okay? Siyempre kasama ka. Wait, ayos lang ba sa'yo na magpunta ka sa bayan? Hindi ba takot ka lumabas? Nandyan ka naman eh. Alam kong hindi mo ko pababayaan. Nakangiting wika ni Lu. Hinawakan naman ni Seryo ang kamay ng dalaga. Mabibilang talaga sa daliri ang pagpunta ni Lu sa bayan. Kadalasan ay nagpapasabay lang siya ng pagbili ng kailangan niya sa taong tagapamalengke sa mansyon ng mga ranchero.
Minsan ay online siya umu-order. Of course, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita, Lou. Alam mo yan. Salamat sa pagmamahal mo, Tart. Don't mention it. Basta andito ka lang sa tabi ko. Ayos na ako. Nakangiting wika ni Sergio at niyakap ang kasintahan. Kinabukasan ay nakatanggap ng email si Sergio galing kay Rock. Agad binuksan ng binata ang files na naglalaman ng lahat ng tungkol kay Lou. Binasang maigi ni Sergio ang nakalagay sa files. At halos manginig siya sa galit sa ginawa ng Auntie Rhea ni Lou sa dalaga. Nabasa lahat ni Sergio ang ginawa ng Auntie Rhea nito. Maging sa ama ng pinakamamahal na babae. Kaya pala takot si Lou na lumabas ng rancho dahil may dahilan to. Dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng kasintahan, ay nakapagdesisyon siyang protektahan ng dalaga. Tart, may kukunin lang ako sa bayan for business. Saglit lang ako ron, Pwede mo ba akong ipagluto ng favorite ko? Malambing na pakiusap ni Sergio kay Lou. Oo naman. Bumili ka ng ticket ice cream pasalubong mo sa akin. No problem, Tart. Alam ko na kung ano flavor ang gusto mo. O baka may gusto ka pang ipabili na iba. Like prutas. Marami naman tayong prutas. Halos araw-araw nagdadala si Catherine sa mansyon niyo, kaya pati ako damay. Oo nga pala. Sige, ako na bahala sa iba mo pang kailangan. Mabilis lang naman ako sa bayan Huwag kang aalis dito Bukas nga pala tayo mamamasyal. Tuloy tayo. Okay, sir. Pabirong wika ni Lou sa kasintahan. Hinalikan muna ni Sergio ang noo ng dalaga bago lumabas ng office nito. Pagdating sa bayan ay agad isinagawa ni Sergio ang totoong pakay. Bumili siya ng isang kwintas at pinalagyan niya ng tracking device ang kwintas na ireregalo niya sa kasintahan. Lalo na at nalaman niya ang kayang gawin ng Auntie Rhea ng dalaga. He will make his move para makulong ang tiyahin ni Lou. Ayaw niyang habang buhay na may takot sa puso ang babaeng minamahal. He will protect her with all his power. Pagkabili ng mga pasalubong niya para kay Lou ay bumalik na agad siya sa rancho. Hi Tart, nakapagluto ka na ba? Masuyo ang boses na tanong ni Sergio sa kanyang nobya. Nakangiti na lumingon si Lou sa nobya. Yes, naihanda ko na rin sa mesa. Ang kikat ice cream na pinabili ko. Here, makakalimutan ko ba ang pasalubong na pinakamamahal ko? Pinakamamahal talaga? Yes, Tart. Gaya nga ng sabi ko, ikaw ang mundo ko. You are my life, Lou. Lagi mo yung tatandaan. Okay po, mister ko. Biro ni Lou sa kasintahan. Natigilan naman ang binata at namamanghang tiningan ng dalaga. Mister ko? God, you take my breath away again, Tart. Ang sarap pakinggan. Feeling ko tuloy entitled na ako sa'yo. Bakit? Hindi ka pa ba entitled sa akin? Isang beses na umiling si Sergio sa dalaga. Malakas na napasinghap si Lou nang biglang lumuhod sa harapan niya ang kasintahan. Magiging entitled lang ako sa'yo kapag kasal ka na sa akin, Lou. And I know parang ang dali lang na lahat sa ating dalawa. Ang relasyon natin. Pero I can't wait any longer, Tart. Gusto kong maging protector mo. Gusto kong maging sandalan mo. Maging comforter mo. Maging lalaking kayang tanggapin ang lahat ng flaws mo. I want to be near you. I want to see you first every morning. And I want you to be the last person to see when I close my eyes. Gusto kong ibigay sa'yo lahat ng meron ako. Ganun kita kamahal. So I'm asking you, Lou Apolinario, will you be my lifetime partner? And the mother of our children? Nakatingala si Sergio sa dalaga habang nakaluhod ang isa nitong tuhod. Hindi mapigilan ni Lou ang maging emosyonal. She wants to be happy with the man she loves. Pero nandun pa rin ang takot sa puso ni Lou. Nakita naman yun ni Sergio. Lumayo ang binata at tinitigan ng kasintahan. Huwag kang matakot, Tart. Trust me, please. May pakiusap sa mga mata ni Sergio habang nakatitig sa nobya. Pinalis ni Lou ang isang luha na kumawala sa mga mata. Ibibigay niya ang buong pagtitiwala sa binata. Kay Sergio lamang siya nakadama ng kapanatagan at kaligtasan. Kaya agad din siyang nagdesisyon. Sunod-sunod siyang tumango at niyakap si Sergio. Yes, it's a yes, Sergio. I love you so much. And I want to trust my life with you. Sagot ni Lou sa kasintahan. Mas hinigpitan ni Sergio ang pagkakayakap dito. Thank you for trusting me, Tart. I will protect you. I promise you that. Pwede ka bang tumalikod? Bakit? Basta, I will give you the protection that I promise. Makahulog ang wika ni Sergio sa kasintahan. Tumalima si Lou saka isinuot ni Sergio ang kwintas sa leeg ng kanyang kasintahan.
Napahawak si Lou sa kwintas na ibinigay ni Sergio sa kanya. Salamat. Ang ganda nito, Sergio. Wala man lang akong regalo para sa'yo. Kiss mo lang, sapat na. Yun yung wika ni Sergio. Kiss lang ba? Yup, yung 1 oras na kiss. Biro ng binata. 1 oras? Hindi kaya magdugong ang labi natin yan? Joke lang. Sapat na sa akin ang matamis mo, oo. Saka ko na ibibigay sa'yo ang singsing kapag narito na ang buong pamilya natin sa engagement party. Ano ka ba? Hindi naman na kailangan. Okay na ako sa kwintas na to. Hindi rin kailangan ng party. Sapat na sa akin ang mga pangako at pagmamahal mo, Sergio. Hinalikan ng binata ang noon ng kasintahan at sabay na silang kumain. Naganda na si Lou para sa pag-alis nila ng kasintahan papunta sa bayan. May ipapakita raw si Sergio sa kanya at magde-date na din daw silang dalawa. Hindi na nakahintay ng bukas ang binata. Isang simpleng black sleeveless dress ang sinuot ni Lou. Dahil mainit ang panahon ay nagsuot ang dalaga ng shades. Lumabas na siya ng kanyang bahay. Naghihintay na si Sergio sa sasakyan. Nang makita ang kasintahan ay agad na kumuway si Lou dito. Wow, you're always beautiful, Tart. Bati at puri kaagad ni Sergio sa nobya. Malapad namang napangiti si Lou. Halos araw-araw ko na yata yung naririnig sa iyo Nasasanay na tuloy ako. Biro ni Lou. Because it's true. You're always beautiful in my eyes. Kahit siguro pumuti na yung buhok mo at kumulubot ang balat mo, mamahalin pa rin kita, Lou. It will never change, Tart. Ay nako, ang puso ko pinapabilis mo na naman ang pagdibo. Tigilan mo na nga magpapakilig sa akin. Baka maihina ako. And it's a good sign, right, Tart? Good sign? Oo, dahil akin ka lang. Tumataas baba ang kilay na wika ni Sergio sa dalaga. Kinurot na lang ng dalaga ang tagiliran ng kasintahan. Ilang sandali pa ay umalis na sila papunta sa bayan. 2 oras na naglibot sina Sergio at Lou sa bayan. Masasabi ng dalaga na masayang masaya siya. She's free and she knows that Sergio can protect her. Ang saya ko, Tart. Akala ko hindi na ako makakalabas pa ng ganito kalaya. Masayang wika ni Lou sa kasintahan. Kapag may oras ako ay parati kitang ipapasyal. Gusto ko yan. I feel safe with you, Sergio. And you're always safe with me. Nang makaramdam ng tawag ng kalikasan ay nagpaalam muna si Lou sa nobyo na magbanyo. Samahan na kita. Presenta ni Sergio. Huwag na, mabilis lang naman ako Okay. Bilisan mo lang marami pa tayong iikutin. Opo, ikaw talaga nagiging overprotective ka na naman. Basta ikaw, magiging overprotective talaga ako. Tatawanan ka ni MJ kapag narinig ka niya. Biro ni Lou sa binata. Moody Jackie is different from you. Pero overprotective din kami sa kanya. She's our only princess at bunso pa talaga. Para na lang pala kung magkakaanak tayo ng babae. They're going to be a daddy's girl. I'm sure of it. And no boyfriend sa kanila hanggat hindi pa sila 30 years old. Oy, grabe ka naman. Ay, naiihinan talaga ako. Diyan ka na muna, Tart. Bilisan mo Baka sundan kita sa loob pag nainip ako. Bilin ulit ni Sergio kay Lou. Nakangiting tumangon na lang ang dalaga bago nagtungo sa banyo. Pagkatapos umihi ay naghugas na ng kamay si Lou. Nag-retouch lang siya saglit. Nang matapos mag-retouch ay lumabas na siya ng banyo. Long time no see, my runaway niece. Halos mawala ng malay si Lou nang marinig ang nakakatakot na boses ng kanyang Auntie Rhea. Bago pa siya makasigaw ay may tumakip na sa kanyang ilong at bibig. Walang ibang tao sa paligid kaya walang tumulong sa dalaga. Nang maamoy ang panyong nakatakip sa kanya ay unti-unting nawala ng malay si Lou. Sergio, please help me. Sigaw ng isipan ng dalaga bago tuluyang makatulog. Nagising si Lou sa pamilyar na lugar. Ito ang kwarto niya noon sa Maynila. Nang maalala ang ginawa ng kanyang Auntie Rhea, ay bumangon ng galit sa puso ng dalaga. Pakawalan niyo ako, Auntie Rhea. Pakawalan mo ako. Malakas na sigaw ni Lou. Nakatali ang dalawa niyang kamay sa likod niya. Bumukas naman ang pinto ng silid ng dalaga. Nakita niya ang nakangising mukha ng kanyang Auntie Rhea. Oh, my dear niece. It's been 2 years, honey. Ang tagal kitang hinanap. Mabuti na lang at nandun ako sa bayan ng Ginto para maghanap sana ng trabaho. Pero mukhang swerte ko dahil hindi trabaho ang nakita ko, kundi ang maganda kong pamangkin. Akalain mo yun? Sa lugar na yun ka lang pala nagtago. Nakangising bungad at kwento ni Rhea.
Ang sama-sama niyo, auntie. Pakawalan mo ako rito. Oo na, masama na kung masama. Lahat kayo ay masama ang tingin sa akin. Kaya heto na, tuluyan na akong naging masama. Lahat ng effort ko ay baliwala sa daddy mo at sa mga lolo at lola mo. Dahil isa lang akong ampon. Ang masama pa, sa'yo iniwan lahat ng daddy mo ang yaman niya na minana lang din naman niya sa mga magulang namin. Hindi man lang ako binahaginan kahit kaunti. Pagod na akong maging isang puppet. Kaya ngayon, kukunin ko na ang dapat na sa akin. Pasensya ka na, Lou, pamangkin. Hindi ko gustong idamay ka, pero kailangan. Please, auntie, wag mong gawin to. I will give you money. Just let me go. I'm sorry, honey. Hindi ko kailangan ng donasyon mo. Ang gusto ko ay lahat ng yaman mo ibigay mo sa akin. Isasalin mo sa akin ang karapatan sa lahat ng iniwan ng daddy mo sa'yo. Kung una pa lang sana ay pinirmahan mo na yon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Naghirap ako ng 2 taon dahil hindi ka mahagilap. Hindi ko papakinabangan ng mga ATM card na iniwan mo. Pati bangko ay ayaw akong payagan na bawasan kahit piso ang savings mo. Kaya pirmahan mo na lang ang papeles na ibibigay ko sa'yo para tapos na. No, please don't do this. Nasaan ang Auntie Rhea ko na mabait at mahal ako? Ibalik mo siya. Wala na siya. Matagal na siyang wala. Malamig ang boses na wika ni Auntie Rhea. Lumabas ito ng silid ng dalaga. Walang nagawa si Lou kundi ang umiyak. Pero nagpapasalamat din siya dahil nalaman niya sa tiyahin na buhay pa ang kasambahay nila. Pinalayas na lamang ng tiyahin niya dahil wala na itong maipasweldo. Makatakas lamang siya ay pupuntahan niya si Manang Rosing upang pasalamatan sa ginawa nito noon para sa kanya. Panginoon, tulungan niyo po ako. Sana mahanap agad ako ni Seryo. Taimtim na panalangin ni Lou. Gustuhin man niyang kamawala, ngunit nakagapos naman siya. Halos mabaliw naman si Seryo kakahanap kay Lou. Hindi na ito bumalik pagkatapos na magtungo sa banyo. Nang puntahan niya ang banyo ay wala na roon ng dalaga. Sinuyod na niya ang buong lugar ay hindi pa rin niya makita si Lou. Kinutuban na si Seryo, kaya imbis na bumalik sa rancho ay nagtungo ang binata sa Maynila. Pagdating sa Maynila ay tinawagan kaagad ng binata ang kaibigang polis. Ibinigay niya rin ang kanyang cellphone kung saan nakakonekta ang tracker na inilagay niya sa kwintas ni Lou. Don't worry pare, kami nang bahalang iligtas ang kasintahan mo. Sabi ng kaibigan niyang polis. No, sasama ako. Saan din nila si Lou? Nag-aalalang tanong ni Seryo. Sa lokasyon na ibinigay nitong tracker mo, nasa isang subdivision sila. Sa bahay mismo ni Miss Do Apolinario. Sasama ako sa inyo. I promise hindi ako magiging panggulo dun. Okay, sige. Ang kanyang auntie pala ay matagal na rin nagtatago sa batas sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Mr. Apolinario. Nabasa ko sa files na si Rhea ang main suspect sa pagkamatay ng kapatid niya. Kaya lang hindi na umusad ng kaso dahil biglang nawala si Miss Lou na siyang nagsampa ng reklamo laban sa tiyahin niya. Dagdag impormasyon pa ng police officer. Biglang nagtagis ang bagang ni Seryo. Labis na nag-aalala sa nobya. She will rot in jail. Sisiguraduhin ko yan. Pangako naman ni Seryo sa sarili. Gabi na nang suguri ng mga kapulisan ang bahay ng pamilya ni Lou. Hindi naman nahirapan ng mga pulis na mahuli si Rhea Apolinario, kasama ang isa nitong kasamang lalaki na napag-alaman na kinakasama pala nito. Mabilis namang dinaluhan ni Seryo ang kanyang kasintahan. Natagpuan niya ito sa loob ng isang silid at takot na takot habang nakagapos. Tart, I'm here. I'm already here. Don't worry, wala nang gagawa ng masama sa'yo. Ipapakulong ko ang tiyahin mo. She will pay for what she did to you and your father. Pag-aalong ni Seryo sa dalaga. Mahigpit lang na niyakap ni Lou ang kasintahan. Thankful si Lou na pinakinggan agad ng Panginoon ng panalangin nito na sana ay may tumulong dito kahit alam naman ni Lou na imposible. Dinala ni Seryo ang kasintahan sa private hospital. Sinigurado niyang walang masamang ginawa ang tiyahin nito sa dalaga. He wants to make sure na hindi magkakatrauma si Lou dahil sa nangyari. Mabuti na lang at walang malubhang naging pinsala si Lou. Tanging pasalang sa wrist ang natamo ng dalaga. Mahigpit kasi ang pagkakatali ng mga kamay nito. Kinabukasan ay agad na nagsampa ng kaso si Seryo laban kay Rhea Apolinario at sa kasama nito. Hindi na rin hinayaan ni Seryo na lumapit pa si Lou sa tiyahin nito dahil alam niyang ang tiyahin ang naging dahilan ng takot sa puso ng kasintahan sa mahabang panahon. Pagkatapos ay dinala pabalik ni Seryo ang dalaga sa Rancho Antelmo. Pumayag naman si Lou at laking pasasalamat ni Seryo na sa kabila ng lahat ay nakikitaan niya ng tapang si Lou.
Makalipas ang 2 araw ay naging maayos na ang pakiramdam ni Lou. Nilagnat ito matapos nilang ma-rescue. Hi Tart, ayos naman pakiramdam mo. Gusto mo bang mamasyal? Sasamahan ka muna ni Bernadette kung gusto mo. Pahayag ni Sergio sa kasintahan habang nasa hardin. Nagpasya silang maglakad-lakad dahil 2 araw nang hindi man lang naaarawan si Lou. Gusto ko sanang mamasyal. Ayos lang ba kay Bernadette? Baka mapagod siya. Buntis pa naman yun. Sagot ni Lou. Ayos lang sa kanya. Sasamahan naman kayo ni Kuya Gonzalo eh. Mamasyal muna kayo sa bayan para na rin malibang ka. Sa bayan? Natatakot pa ako doon, Tart. Huwag kang matakot. May bodyguard naman kayong kasama. At isa pa, nakakulong na ang antireya mo. Kaya wala nang banta pa sa buhay mo. Kuya Gonzalo will take care of you and Bernadette. Okay, I trust you. Siya nga pala, paano mo pala ako natuntun seryo? Well, Tart, I'm sorry if I investigate you. May kakaiba kasi akong kutob at gusto ko ring malaman kung ano nga bang nangyari sa'yo 2 years ago. Matagal na akong curious sa pagkatao mo. Recently lang ako naglakas ng loob na paimbestigahan ka dahil nasaksihan ko kung gaano ka katakot isang beses na nanaginip ka. At alam ko nga ang ginawa ng auntie mo sa daddy mo at sa'yo. Kaya nilagyan ko ng tracking device ang kwintas na binigay ko sa'yo. Napahaplos si Lou sa kwintas na ibinigay ni Sergio. Salamat, Tart. Ang galing mo talaga. Thank you so much. Totoo talaga ang sinabi mo sa akin na poprotektahan mo ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka pinatay na rin ako ni auntie. Ganun kita kamahal, Lou. Alam ko. At mahal na mahal din kita, Sergio. Niyakap ng mahigpit ni Lou ang kasintahan. Nang araw na yon ay nag-propose ulit si Sergio kay Lou. At nang sagutin siya ni Lou ng matamis na oo, ay yun ang isa sa pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Sa pagkakataong yun ay may singsing na dala si Sergio. Hindi na niya nahintay na magtipon-tipon sila ng buong pamilya. Kaya inalok na niya muli ng kasal si Lou kahit na sila lang dalawa. At makalipas ang 3 buwan ay nagpakasal agad sina Sergio at Lou sa malawak na hardin ni Doña Cordelia. Siyempre pa ay kumpleto ang pamilya ranchero. Hindi pwedeng hindi susuporta ang lahat sa mahalagang araw ni Sergio. Makalipas ang 3 taon ay masaya pa rin nagsasama ang mag-asawang Sergio at Lou. Kasama ang kanilang 2 taong gulang na kambal. Sina Dian at Dion, ang kambal ng mag-asawa. Kumuha na ng ibang sekretarya si Sergio dahil nag-focus na si Lou sa kanilang mga anak at sa negosyong naiwan ng daddy ni Lou. Buti na lang at tinutulungan siya ni Sergio kaya naging magaan ang lahat para kay Lou. Tart, ready ka na ba? Tanong ni Lou sa kanyang asawa. It's their 3rd year wedding anniversary at magpipiknik sila kasama ang kanilang mga anak. Ready na, Tart. Masayang sagot ni Sergio sa asawa. Nauna nang lumabas ng bahay si Lou at ang mga bata. Nang lumabas ng bahay si Sergio, ay may hawak na itong isang kumpon ng bulaklak para sa kanyang mahal na si Lou. Flowers for my beautiful wife ever. Happy 3rd wedding anniversary to us. Nakangiti na bati ni Sergio kay Lou. Napangiti naman si Lou sa asawa. Agad niyang niyakap ito. Thank you so much, Tart. Hindi mo pa rin talaga ako tinitigilan sa pagpapakilig mo sa akin, ha? Araw-araw kita pakikiligin, Tart. I love you. And I love our kids too. Madamdaming wika ni Sergio sa asawa. And I love you more, Sergio. I love you and the kids. Happy 3rd wedding anniversary, Tart. Nakangiting sagot ni Lou at hinalikan ng asawa sa labi sa kaniyakap ng mahigpit si Sergio. Ang kambal naman ay masaya ring nakiyakap sa kanila. I love you, Mommy! I love you, Daddy! Happy anniversary! Sabay na bati ng kambal sa kanila. Salamat mga anak, we love you both. Sagot ng mag-asawa sa kambal pagkatapos ay nagtungo na sila sa lugar kung saan sila magpipiknik. Sa paglipas ng mga araw at panahon, ay masaya pa rin nagsasama ang mag-asawang Sergio at Lou kasama ang kambal nila. Magkasama rin nilang pinayayabong ang mga kabuhayan na inatang sa kanila ng mga magulang. Kasabay niyon, ay sabay din nilang hinuhubog sa kabutihan ng kanilang mga anak. Sa tuwing pinagmamasdan ni Lou ang mag-aama niya, hindi niya maiwasang mapangiti. Naisip niya na minsan, hindi natin alam na dinadala na pala tayo ng tadhana sa taong mamahalin natin at magiging katuwang natin sa panghabang buhay. Dinala siya ng tadhana sa Rancho Ranchero at doon niya natagpuan ang lalaking tagapagtanggol niya at mamahalin niya habang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like,
comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.